swak naman siya. Swak naman. Okay naman yung fitting dito. Hindi dito matama yung rear brake. Kaso ang problema, malayo yung bracket. Tapos natama dito. Oh no! So yun, ito yung lumang ignition switch niya o ignition key ng Kawasaki Aura. Ang problema na ito is kahit na nalinis ko na yung kanyang contact dito sa part na to, naglulus pa rin talaga. So delikado, lalo na pag umaandar si client o pag halimbawa nasa kanya na itong unit, baka biglang mag-lose contact, yun, mamamatay yung makina. So bumili tayo sa B3 Motorcycle Shop ng bagong ignition key, which is ito na, nakakabit na. So 2 wires lang naman siya. Yun nga, sa mga interesado nang tatanong kung anong susian to, pang Muse 40. Yan. So sakto din yung bracket niya para sa manibela, signal light, left, right, busina. Update sa ating Project Aura. Okay na, umaandar ng ating Project Aura. Walang tukod, walang tagas, walang singaw, maliban sa kanyang fuel pump. Sa katagalan siguro ng kanyang fuel pump, lumutong na yung mga gasket o yung rubber na nagpa-pump sa mismong fuel pump niya. So mangyari na lang nito, remedyo, since hindi ako makahanap ng tamang fuel pump nito. Hindi compatible yung sa sa Fury, yung Fury 125, masyadong maliit compare dito. So ito pa rin yung gagamitin ko, yung fuel pump ng Kawasaki Aura. At ang gagawin ko na lang is irerekta ko siya. So wala na siyang vacuum kung tawagin. Mabubuo na siya, kahan na lang. But yun nga, no, meron tayong konting problema or issue regarding sa kanyang kuryente. Bali nag full wave ako dahil nga naglagay na tayo ng MOCC horn at saka ng mini driving light. Hindi kinakaya ng karga, no? So manipis yung naibabatong charge ng regulator. So bumili ako ng regulator na 5 pin, pero yung wire niya is white red. Dalawang klase kasi ito. Meron ding 5 pin full wave pero black naman. Malaan kung maganda yung karga ng battery. Naka-start na yung makina niya. Tetesterin ko na yung kanyang karga para makita nyo. So dapat kahit naka-idle lang siya, kumakarga na siya ng 13 hanggang 14, no? Ayan, kita nyo naman 12.9, samantalang naka full wave na siya. Dapat nasa 13 pataas siya or 14. Hindi compatible yung regulator sa makina, no? It's either may factory defect yung kanyang regulator.
So yun, nakita nyo naman, mababa yung kinakargang kuryente nung tawag dito, regulator, no. Samantalang nakapuloid mo siya. Bali, tatanggalin ko lang tong dalawang wire galing resistor. Ayan. Tapos ganoon din dito sa kanyang socket ng charger, yung white at saka black white na may yellow. So yun lang naman, tatanggalin ko lang. Nakabit ko na yung bagong regulator, rectifier. Ito yung luma, ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, 5 wires. Same lang din naman to din sa isang 5 wires. So, at dalawang klase kasi yung 5 wires. White na may lining na red. Yung isang klase kasi black, pang battery operated. Ito yung sa mga hindi pa battery operated. Hindi siya compatible sa charging system ng Kawasaki Aura. Kaya nagpalit tayo ng 4-pin full wave din. Yan. So, checkin na natin itong isa kung nag-charge ng maayos. One week later. Ito na. Ayan, so all goods na siya. So medyo hinapon lang ako dahil tinapos lang ako sa kanyang tail light cover, no. So ayan, makita niyo sa aking background ang Kawasaki Aura ni client, no. So medyo nakakahiya dahil tumagal ng ilang buwan kasi syempre nagkaroon tayo ng konting emergency. Kanya tinuloy na natin tong ating project. So ngayong araw kahit hapon na i-deliver natin sa Tagaytay. So, let's go! So, test drive 101. Road test natin to. Smooth ang pasok, oh. So, maganda talaga pag kompleto yung spring bago clutch sliding. At syempre adblock na lang is, no? 15 minutes later. So, yun mga kapastig, no? Hindi ko na nabigyan yung pagbabiyak ko, no? At nag-stop over muna ako dito sa Silang. Ayan. Maganda na rin to para at least na-testing ko talaga kung all goods na talaga sa mahabang biyahe tong Kawasaki Aura, no? So, inaantay na tayo ni client. Hindi ko masagot yung tawag niya. Naka-silent pala yung phone ko. So, estimate mga 30 minutes sa na tayo. Lang inabot pa nga ng ulan. Konti na lang konti na lang, oh. Pag apat ng spray, slide lang ng slide, masusunog po yung clutch. Kaya ngayon po, ang dagal lang kasi lang gamit yan, nakapagbayo doon. opo, ayun, pinamags nyo na, hindi na po yung rayos. So, matibay na po yan. Pumunta niya ako sa silang, akala ko ambul lang. Hindi, matinding mo lang yan. Tapos, tumalang po sa bypass. Tatagang ito eh. Hindi mo na ano? Napaka-ahas ng tingnan. Kaya pag pumalit na tayo sa ako, meron yan. Yung iba din yan, di malito dahil... Ako maingay. Open pipe po yan. Ito kasi naman, ang tawag dito yung jet motor pipe. So, pasok po yan. Maganda pa yung kusina niya sa isa rito eh. So yun na nga mga kapastig, no? Ayan na, at naibigay na natin kay client yung kanyang Kawasaki Aura. At yung mga namang masaya si client sa mga nakakabit natin. Panalo! Ayan, so ayan si client. Okay. Panalo to! So yun, proven and tested na rin naman from Dasma.
sa lugar ko hanggang dito sa Tagaytay. Ayan, so yan, test ride. Oh. Long ride sa malapit.